ikabit na natin yung blower, tapos yung ilaw. Ayun. Tapos na rin natin yung salamin. Ikabit na rin natin. Sa ibabaw na lang natin ilagay. Balutan na natin. Ayan. Saka yung thermostat, ikabit na natin. Ayan. Ito ang mga gamit natin na ikakabit pa uli. Ito yung stranded na wire. Tapos yung bisagra para do sa pinto niya. Yung handle para dito sa ayun. Yan, para dyan yan. Handle. Tapos yung bisagra dito din. Ito yung lock. Yung hook lang ang kinuha na natin. Yung kakabit natin. Para dito din sa pinto. Yan. Ito yung ating pag nagdugtong ng wire. Yan. Yung ito. Para pag nagdugtong ng wire, hindi ka na magbabalot ng tape. Ito yung tape. Ito ilalagay natin sa susunod natin gagawing incubator. Ito yung pang pag naidugtong na yung alambre, tapos lagyan nito, gagamitin natin para pampa init na. Ito yung cutter natin. Ito yung plug kakabit natin dito para sa power supply nya. Tsaka ito glue stick, kailangan to sa pagkabit niyang mga na yan. Yan. Okay, kakabit na natin. Total na ikabit na natin yung thermostat. Saka yung fan nya. Yan. Saka yung ilaw. Kakabit na natin dito yung power supply. Okay, alright. Simulan na natin ikabit. Dugtong na natin to. Sisimulan natin, kakabit na natin itong plug. Power supply. Dito. Yung stranded na anong tawag dito? Yung stranded kuryente. Wala yung plug nyo, 40 pesos. Tapos ito, 5 metro, 5 meters to. Ito, 20 ang isang metro. So, binili natin 5. Para doon sa power supply. Bubuksan natin. Para maikabit yung wire.
Right. Okay. Yun o. Gawin natin 1 metro. Yan. 1 metro po yan o. Saan pupunta yun? Basta. Dalawahin natin. Masyadong mahaba. Sayang. Alatipid. No? Yung power supply na sa plug. Okay. Ito naman, yung takip niya. Lalagyan natin ng bisagra dito. Sige, 10 seconds para makita. Ito na. Kakaltasan natin to para lumubog siya. Para walang angat, hindi nakaangat. Ayun oh, kakabit na natin yung bisagra. Pero ano muna, lalagyan muna natin ng ng glue para mas matibay. Yan, para dumikit lalo.
Sunod, kabit na natin itong lagayan ng tray. Didikit natin, lalagyan natin ng patong na lang natin dito sa pan. Lagyan muna natin ng glue. Yan. Para dumikit siya. Oh, ano? Alright. Sakto. Ito lang siya. Sa loob ha. Kuha. Ayun, oh. Dikit na siya. Ha? Tibay na yan. Lagay natin itong yung kalso. Didikit natin. Lagyan natin ng dikit.
Yun. Alright. Yan. Dito ilagay ng tubig. Maglalagay tayo ng tubig dito sa baba. Alright. Naikabit na natin. Yun. Nalagyan natin ng kalso sa ilalim. Tapos nilagay na natin to. Pang isa na. Okay na. Tapos lagay natin yung sukat. Ito yung tray. Paglalagyan ng itlog ng sikip. Ayun o. Okay. Okay. Sa alright. Sabi ni Kabukas. Okay, sa alright. Ito na. Ayan. Lagayan natin ang tray. So, pwede siguro ano to. Mga 15-20 na itlog. Patong-patong na lang. Tsaka kung ano. Lagi na lang check. Pagka malapit ng pumisa. Ayun. Tapos lagay natin yung bulb. So, diba? Ayan. So, ang purpose nitong ano na to, itong base na to ay ano, mahabang tray, abot sana dito. Eh wala tayong makuhang, di pa tayo nakakakuha ng tray na mahaba hanggang doon. Kaya temporary ito lang muna ang gagamitin natin. Okay. Alright, naikabit na natin yung tray. Tapos yung patungan niya, ayan. Ayan. Ito na. May trial natin. Okay. Ta-trial natin yung thermostat tsaka yung ilaw tsaka yung pan kung aandar siya. Okay, checkin natin. Bombilya, check. Bulb, check. Wirings, check. Pan, check. Tibay na siya. Kaya nga po pala ano, dito natin inilagay yung pan. Ang purpose po niya, magsilbi rin siyang patungan ng paglalagyan ng tray. So yun ang nangyari, ginawa natin, pinatong natin sa pan. Tapos ayan, puro ano to, mga PVC lang po yung ginamit natin. Yan na. Ayan. Check. Pan check. Wiring check. Bulb check. Ano. Okay na. Ito pa. Check na rin. Okay. Tibay na siya. Hindi na siya gumagalaw. Ayun. Testingin na po natin. Pinto. Check. Yan. Lock. Check. Baba, taas. May lock. Para mas matibay. Holder para bubuksan. Thermostat. Check. Yung power supply. Sa saksakan. Check. Sa Omni nga pala yung ginamit natin para mas maganda. Kung halimbawa sa may lugar na hindi siya pwedeng saksak pag ganon, ilulupi lang natin siya. Ayan o. O, diba? So, ang saksak na niya pag ano na. Ayan. Okay.
All clear. Check. Salamin. Dito natin ilagay sa ibabaw. Medyo kaya po nagtataka kayo siguro bakit bilog. Ito po ay wala tayong nakuwang salamin. Ang ginawa natin ay yung salamin ng wall clock na sira. So napakinabangan po naman natin. Ayan. Inuitan natin ang pabilog. Medyo malapad siya kaya dito natin siya nilagay sa ibabaw. So ang karamihan nga po pala ng mga gumagawa ng incubator, ang salamin nila nandito. Palibasa naman ang ginamit natin ay salamin ng wall clock. Ayan. Kaya siya pabilog. Kaya kayo kung meron kayong mga wall clock na mga sira na hindi na napapakinabangan, huwag nyo itapon. Kasi yung salamin niya pwedeng gawing ganito. Magagamit nyo. Mas maganda sana kung medyo maliit na wall clock. Maliit din yung salamin. Ito yung malapad na wall clock, malaki. Kaya medyo malapad siya. Okay. Okay. Magta-trial na po tayo. Sasaksak na natin sa kuryente. Yan o. Okay, maandar yung pan. At saka yung pan po dito papunta dito sa pinto. Para yung hangin niya aakyat siya papaganon, paikot. Yan. Okay na rin sana kung papunta doon, pero mas maganda kung dito. Ang bangga ng hangin kaagad ay dito sa malapit sa sa pader niya, sa dingding, sa pinakang wall niya, para yung hangin ikot siya pa ganun. Okay. Yan, sarado muna natin. Ito po trial po natin to. Unang-unang ginawa nating incubator na sa capacity niya na 20 to 36 na itlog. So ngayon, ang gagawin po nating butas, lalagyan po natin siya ng butas dito. Isa dito sa taas, saka dalawa dito sa baba. Pa-triangle po siya pa ganun. Bali 3 butas lang. Saka dito, lalagyan din natin sa kabila ng ganun din po, 3 din. Ayan. Bali, ang butas lang natin na gagawin ay 6. Ito po ay ta-trial natin, try out po natin. Ito yung unang-unang ginawa nating incubator. So, mamaya, pagkalagay natin ng butas, magta-try na tayo magsalang ng itlog. Alright. Alright. Ito po. Ta-try natin. 14 na itlog. Try natin ngayon kung siya. Kung okay na itong ginawa natin. Pinaghirapan natin ng halos sa 4 na araw ginawa. Ayan. Sana magpisa siya lahat. Ito yung nito, itlog. Yan yung anak nung itlog nung natin, yung si Bangkas, at saka yung mga native nating inahin na mga yun yung Tagalog. Yan, bali 14 na itlog po to. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 pong itlog. Tatry natin. Try out bago tayo gumawa ulit ng ilan pang incubator. Kasi gumagawa pa lang po ako. Ay meron ng nagtatanong na kung magkano daw. Sabi ko hindi pa. Magta-try muna tayo. Trial muna tayo. Tingnan natin kung makakapisa siya.
At saka bago tayo tumanggap ng mga order. Marami na po yung mga kaibigan natin ng mga nagpapalahi din ng manok. Tinatanong na po kung magkano. Sabi ko hindi pa. Pagka ipopost po natin sa Facebook natin para kung okay na po yung ginawa natin. Okay? Alright. Okay, alright. Ano na po natin. Sasaksak na po natin. Trial. Sana mapisa lahat. Close na natin yung pinto. Tapos yung lock. Po ang butas niya. Bali 5 butas lang po, kabilaan lang po yan. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na butas po yan, kabilaan. Okay, trial na tayo. Yan po, naisit na natin siya ng 37.0 yung on niya. Tapos mag-o-off siya sa 37.8. Yan po, nag-off siya sa 37.8. At mag-o-on naman po siya sa 37.0. Okay, alright. Ayan na po. Na-set na natin siya. Sana tuloy-tuloy mag-hatch ng 18 o 21 days. Okay. Alright. Ayan na po. Nagsimula tayo ng okay, sabihin na natin alauna. Sinaksak natin ng -20 para alauna. So, 21 days. Ang pisa niya ay bale, tayo ados. So, 21 days, February, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sa 22. 22 ang pisa. Ngayon, titingnan natin kung talagang sa 22 siya pipisa. Okay. Trial po ito ha. Tingnan natin kung talagang okay naman. Yung itlog po naman sigurado po kasi fertile. Fertile siya dahil anak po nung ating mga native na manok na palahi ni Bakit. Tapos na naman yung isa nating project. Ayan Sana magpisa siya after 21 days. Okay, alright. Ito po ang inyong lingkod, si Lolo J. Sana po subaybayan nyo palagi ang ating mga video. Marami pong salamat. Inyong lingkod, si Lolo J. Peace.